Good day po sa ating lahat mga ka-backyard. Kumusta po kayo? So medyo matagal-tagal din ako hindi naka-upload ng mga panibagong videos sa aking YouTube channel dahil nga malakas ang ulan dito sa aking area at bawat araw is umuulan po kaya hindi ako gawa ng video. So ngayon medyo okay na po ang panahon. So gusto ko i-share sa inyo mga ka-backyard ang aking sikreto. Bakit nabuhay lahat ng mga bagong harvest ko na para kids budgerigar. Ano ba mga ginagawa ko para mabuhay silang lahat? Ano ba mga sikreto ko para gumanda ang kanilang katawan? So kung interesado ka sa video na to mga ka-backyard at kung hilig ka sa mga para kids budgerigar, so ang video na to is bagay na bagay sa'yo. So tapusin mo ang video na to hanggang dulo dahil marami kang matututunan na tips and ideas patungkol sa paano ang tamang pag-aalaga sa mga para kids budgerigar na bagong harvest. So bago natin tingnan mga ka-backyard ang mga harvest ko ng mga nakaraang buwan, tingnan muna natin ang aking parisan na back-to-back Prel Bakhago dahil meron na po sila mga painakay ngayon. So ang diskarte ko po sa aking mga alagang para kids budgerigar na mayroong mga painakay is nagbibigay po ako ng chick booster sa kanilang patukaan at saka dinadamihan ko po ang pagbibigay ng canary seeds sa kanila dahil nakakatulong po ito para maging malusog ang kanilang mga painakay na inaalagaan. At saka pag once nakikita nyo mga ka-backyard na marumi ang tubig sa inyong ibon na may mga painakay, so palitan agad ninyo para maiwasan natin ang pagkasakit ng ating mga painakay na inalagaan ng ating mga inahin na para kids budgerigar. So ngayon, open muna natin ang nest box para matingnan natin kung ano ang kaganapan sa loob. So ayan, malaki-laki na po ang kanyang mga painakay. Actually mga ka-backyard, 3 po ang kanyang painakay. So ang isa is nasa dulo po ng nest box. So wag na lang nating disturbuhin dahil nandito naman yung dalawa sa pintuan. So isa pong red eye ang nasa kamay ko mga ka-backyard at saka ito po ang sinyalis na maganda mag-alaga ang kanyang parents dahil nga busog na busog po ang kanilang mga painakay ngayon. I hope mga ka-backyard na maging visual haguro mo to o di kaya maging incomplete hago. So nakikita ko naman sa bawat gilid ng kanyang pakpak, so mayroon pong tumutubo na mga petals. So makikita natin ang kanyang potential mga ka-backyard pag once kumpleto na po ang kanyang pakpak. So update ko ito sa inyo mga ka-backyard pag once na-harvest ko na ang kanyang 3 painakay. So ngayon mga ka-backyard, pag-usapan natin kung ano ba ang mga practices ko para mabuhay ang lahat ng aking mga harvest na mga young na para kids budgerigar. So ang una mga ka-backyard, ang size po sa nursery cage na ginagamit ko sa aking mga young bird na bagong harvest is itong 17 by 17 by 30. So, ang haba po ng cage na ito mga ka-backyard is nasa 30 at saka ang lapad po is nasa 17. So, ito po ang ginagamit kong nursery cage sa aking mga alagang para kids budgerigar. So, pwede po nating lagyan ito ng mga 18 pieces na mga ibon na mga young bird na bagong harvest natin. So, bakit nga ba kailangan natin ng nursery cage sa ating mga ibon na bagong walay? So, importante po ang nursery cage mga ka-backyard sa ating mga alagang ibon dahil doon nila na-improve ang kanilang lakas sa paglipad-lipad, paggalaw, dahil maluwag po ang nursery cage na nililiparan nila at saka wala pong kasali doon na mga adult na ibon na pwedeng makaistorbo sa kanila. At kapag nakikita naman natin mga ka-backyard na pwede na silang makipagsabayan doon sa mga adult natin na ibon, so yun ang time na pwede tayong mag-select sa kanila na ilagay natin sila doon sa plain cage na may adult na ibon. Pangalawa mga ka-backyard, huwag nating isama ang mga adult na ibon sa mga young bird na bagong harvest pa lang natin. So bakit nga ba hindi natin sila pwedeng isama doon mga ka-backyard sa isang kulungan? So ang tendency po pag once pinilit nating isama ang mga
bagong harvest natin na ibon doon sa mga adult, so ang posibilidad is maaari po silang patayin o di kaya bulihin. So sa ganong estado, hindi po mag-success ang ating pag-harvest sa mga bagong walay natin ng mga painakay dahil mamamatay lamang sila. Pangatlo mga ka-backyard, malinis na tubig. So kailangan po natin ng malinis na tubig sa ating mga alagang ibon na bagong harvest para makaiwasan nila ang sakit. Pang-apat, magbigay ng maraming patuka. So kailangan natin magbigay ng maraming patuka sa ating mga ibon na bagong harvest para ma-improve agad nila ang kanilang lakas, gumanda ang kanilang katawan. Dahil pag once mayroon tayong mga bagong harvest na ibon, kailangan natin silang bugbugin sa patuka mga ka-backyard para madali silang lumakas at saka madaling mahubog ang kanilang katawan sa patuka. So huwag tayong mangamba na magkasapula sila dahil ang mga young bird na bagong harvest natin is kahit bugbugin natin ng patuka is hindi po yan magkakasapula dahil nga bata pa sila. So panglima mga ka-backyard, magbigay ng vitamins at mga gulay. So ang ginagamit ko pong vitamins sa aking mga alagang ibon dito sa mga bagong harvest ko, sa mga adult ko is yung essential vitamins. So maganda po yun sa ating mga alagang ibon dahil subok ko na po ang vitamins na yon sa kanila. At saka, pag gusto kayong umorder ng ganitong klaseng vitamins, pwede kayong mag-order sa Shopee o di kaya sa Lazada. Search nyo lang ang essential vitamins. Marami kayong makikita doon, marami kayong mapagpilian na pwede ninyong maibigay na vitamins inyong alagang ibon. At saka, huwag din natin kalimutan mga ka-backyard na magbigay ng gulay sa ating mga alagang ibon dahil maganda po yan sa katawan ng ating mga ibon na bagong harvest o di kaya sa mga ibon natin na adult dahil doon po sila nakakuha ng natural vitamins na pwedeng magamit nila sa kanilang breeding o di kaya magamit nila sa pang-araw-araw nila na pamumuhay sa loob ng cages nila. So ang mga binibigay ko pong gulay sa kanila mga ka-backyard, so hindi na po ako buhibili dahil mayroon naman ako mga tanim na kangkong dito, talbos ng kamuti, dahon ng alugbati, at saka yung Madrid de Agua na dahon. So, yun na po ang ibinibigay ko sa aking mga alagang ibon. At saka nakikita ko naman mga ka-backyard na maganda ang result ng breeding nila. Maganda ang result sa kanila mga painakay. At saka marami naman akong harvest na nakukuha sa kanila. So, ang pang-anim mga ka-backyard, dapat nasa tamang oras ang pagbibigay natin ng patuka sa ating mga alagang ibon na bagong harvest. So, bakit nga ba natin kailangan ng tamang oras na pagbibigay ng patuka sa kanila? So, need talaga natin na magbigay ng tamang oras sa kanila mga ka-backyard para hindi magutuman ang ating ibon. So, ang iba kasi ngayon nagbibigay ng 11 AM, kinabukasan nagbibigay ng 1 PM. So, kapag ganun ang estado nyo mga ka-backyard na wala kayong tamang oras na pagbibigay ng pagkain sa inyong alagang ibon, so ang tendency po doon is papayat po ang inyong alagang ibon. At saka yung ibang ibon nyo, pag once gutom na at saka nagbibigay kayo ng patuka, so nabibilaukan po sila. So ang tendency po kapag ganon is mamamatay po ang inyong mga ibon na bagong harvest. So na-try ko na yan mga ka-backyard sa aking alagang ibon dito na medyo natagalan ako sa pagbigay sa kanila ng pagkain. So nabilaukan po sila. At saka nagapan ko naman yon, nabuhay naman ang ibon ko, kaya hindi ko na yon inulit para maiwasan ko ang mga ganong senaryo. Kaya gusto kong i-share sa inyo para mayroon din kayong idea kung paano mabuhay ng maayos ang inyong alagang ibon na bagong harvest para hindi kayo mamatayan mga ka-backyard. So dito na magtatapos ang video ko mga ka-backyard. I hope may natutunan kayo sa topic natin for today. Kung ano ba mga practices ko, mga tips ko para mabuhay ang lahat ng mga ibon ko na bagong harvest. So ngayon malalakas na po sila at saka kumplito na ang kanilang pakpak. So pwede na po itong ilagay doon sa aking malaking blind cage para makipagsabayan sa mga adult ko na ibon. So kaso dito ko lang muna sila inilagay temporary dahil wala naman ako mga bagong walay na pwedeng ilagay dito. So dito muna sila mamuhay. So, God bless po sa ating lahat mga backyard. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas ko pang videos patungkol sa aking mga alaga.